Naniniwala ka ba na yung mga namiminuno ay kalooban din yan ng Panginoong Diyos? Yung mga walang makakapagpasinungaling doon sa mga nakasulat sa Biblia. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, 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 kape. Magaling kang kupal ka. Kumusta na po kayong lahat? Magandang araw po. Muli tayong mag-uusap-usap. Tungkol sa napapabalita, mga issue nangyayari sa ating bansa, sa politika, araw-araw nating pamumuhay. Napakainit talagang issue dito sa ating bansa, sa politika. Kabilaan, kahit sinong ilagay dyan na mamumuno, napakagulo. Walang mapayapang tawag nito, kaisipan ng mga namumuno sa atin. Magulo yung isipan nila. May kanya-kanya silang gustong gawin para sa bayan. Kung sabi ng isa, panig, sila ang tama. Sabi ng isang panig, sila ang tama. So bakit nagkakaganon? Sapagkat hinulaan na yan sa Biblia. Maging ang mga namiminuno sa ating pamahalaan, hinulaan niya sa Biblia. Na itong mga huling araw na ito, kahit sino pang ilagay dyan, yung kahirapan, yung kaguluhan, yung gutom, sakuna, walang makakahadlang, walang makakapigil sapagkat ipinagpauna na yan ng Biblia. Ito biblical na pag-uusap. Walang makakapagpasinungaling doon sa mga nakasulat sa Biblia sapagkat matagal ng panahon na naisulat ang Biblia. May mga taong inutusan ang Panginoong Diyos na isulat ang kanyang mga salita. Pagkatapos, tumagal ng tumagal, pinagkaisa, ginawa sa isang aklat. Yung mga aklat na yon. Alam po ba ninyo na yung Biblia ay mahigit, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 66 na aklat yan ng iba't ibang mga tao, iba't ibang sumulat mula sa Genesis, mula sa paglalang hanggang sa mga hula, Apokalipsis. Sino-sino mga sumulat? Yung mga kinasihan ng Panginoong Diyos. Ano ang isinulat nila dyan? Yung mga nangyari, yung mga mangyayari, at yung kasalukuyang nangyayari. Tungkol sa buhay na ito, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa tunay na relihiyon, at maging yung mga uri ng mga tao ay nakasulat dyan sa Biblia. May mga inilagay ang Panginoong Diyos para sa pamahalaan. Ginamit niya ang taong bayan. Ikaw, naniniwala ka ba na yung mga namiminuno ay kalooban din yan ng Panginoong Diyos? Yung mga namiminuno sa bansa. Subalit, bakit? May mga nagtatanong, bakit nagkakaganito? Kung kalooban ng Panginoong Diyos yan, na mayroong mga mamamahala. Kung walang mamamahala sa bansa, kanya-kanya. Kung walang mga leader, tapos sasabihin ng mga panig doon sa kabilang leader, yung leader niya, bakit gano'n? Kung kalooban ng Panginoong Diyos, bakit gano'n siya magsalita? Bakit gano'n siya kumilos? Yung mga tao, ang Panginoong Diyos napakatalino. Ang tao, binigyan niya ng sariling pag-iisip, pagpapasya. Ayaw niyang maging parang sunod-sunuran ang tao sa ating Panginoong Diyos. Anong gusto niya?
sumunod ka ng iyong sariling pagpapasya, buong puso. O ngayon ikaw, nasa batas ka na. Halimbawa wala akong mga binabanggit na mga tao. Bakit inilagay ka dyan? Ano ba ang layunin? Sige nga, para ayusin mo yan, yung problema. Kaya tapos yung mga nakapaligid naman sa iyo, sinusubsulan ka, mayroong mas magandang ganito, mayroong mas magandang gawin. Huwag mong ituloy yan. Paalisin mo si ganito, palayasin mo si ganito. Ikaw na namiminuno, naguguluhan ka na. Sino ba ang pakikinggan mo? Yung taong bayan o yung mga nakapaligid sa iyo? Yung bang nagluklok sa iyo o yung mga pinagtitiwalaan mo sa paligid mo? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin na kahit sino pa, sabihin na natin, pinakamatalino, pinakamahusay, pinakamayaman, ilagay dyan sa pamahalaan. Maaayos kaya niya lahat ng problema? Posible yun, imposible. Ay naku po. Kaya yung katuparan ng mga salita ng Panginoong Diyos natutupad sa huling araw na ito. Magkakaroon ng kagutom, lindol, baha, pagsisira ang puri. May mga taong daldal ng daldal kahit may mga nasasaktan na sila, hindi nila iniisip yung sinasabi. Ganyan sa mundo ngayon. Hindi nila, tapos kung magkamali, sasabi, si ganito kasi, si ganito, kung sino-sinong sinisisi. Napakatalino ang Panginoong Diyos. Meron siyang inilagay na mga namiminuno sa bawat bansa sa pamamagitan ng mga taong naghalal sa kanila para magkaisa, maayos ang batas. Subalit nagkakagulo naman. Anong dahilan? Yung kanilang puso't isipan naguguluhan. Sino ang susundin nila? Ganyan ang nangyayari ngayon. Sa panahong bayang Israel, noong mga hari ang nangunguna, sila ang nagpapatupad ng batas. Umuugnay sila sa mga propeta na isinusugo ng Panginoong Diyos. Yung mga propeta na yun, tao yun. Sila din ang nagbahid ng mga langis sa kanila. Pinahiran sila ng mga langis para maging pinuno. Halimbawa si Saul, si David, binuhusan sila ng mga langis. Sino ang nagbuhos? Yung mga propeta na inutusan ng Panginoong Diyos. Kaya yung mga mamiminuno sa bansa, kalooban yan ng Panginoong Diyos. Subalit yung takbo ng isip nila, takbo ng damdamin nila, tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Si Tatay Digong, mayroon ng huling habilin. Anong gusto niya? I-cremate na lang siya doon sa Netherlands pag namatay. Yung kasaysayan niya, Marcos Senior, bago na ilibing, matagal na nakahimlay doon sa bahay nila sa Ilocos. Nandun lang sa loob ng bahay yung kabaong, pati siya, na ilibing lang noong panahon ng Tatay Digong, presidente si Tatay Digong. Nakukuha niyo yun ba yung ibig ko sabihin? Na yung mga ganong mga edad, 80 anyos, wala na siyang nanaisin pa, kundi doon sana mismo sa sarili niyang bahay, malagutan ng hininga at ililibing sa sariling bayan, sariling bansa. Yun yung mga ganong mga edad, mararamdaman na nila yung malapit na yung takip silim ng kanilang buhay. O ngayon nagkakagulo sa Senado.
Sinasabi ng mga senador, pinadala ninyong buhay sa Tatay Digong. Pabalikin nyo agad dito. Bahalang dito likisin, bahalang dito mamatay. Basta nandito sa bansa. Pati yung mga supporter nila ngayon. Ganyan na ang nangyayari sa ating pamahalaan. Hindi na maaayos.